Sa salita ng Diyos, kasama mo si Pastor DJ Amordi. Mga kwentong kapapulutan ng aral, mga salitang mula sa banal, nakasulatan. Kaya listening to every word, web radio, the voice of inspiration across the airwaves. You are listening to every word, web radio, the voice of inspiration across the airwaves. Mga kwentong kakapulutan ng aral, mga salitang mula sa banal, nakasulatan. Listening to every word, web radio, the voice of inspiration across the airwaves. You are listening to every word, web radio, the voice of inspiration across the airwaves. You are listening to everyone. Good morning. Good morning, good morning. Magandang umaga po. Huwag po kayong alis dyan. At tayo po ay magbubulay-bulay. Napakaganda po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon. Ang araw ngayon po ay araw ng Tuesday. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatiran. Good morning sa lahat ng mga nakaantabay dyan, mga nauna. At sila yung una kong babatiin. Magandang umaga. And of course, and hello kay Ma'am Lerma. Magandang umaga, Ma'am. And thank you very much for sharing. Yan, pakishare na lang po yung para hindi po nahuhuli yung iba. Pakishare na lang sa ating mga friends. Dahil minsan ay tapos na yung ating live, hindi pa nila nakikita yung link. Our time now, we got 42 minutes past 5 o'clock in the morning, and it's a beautiful ano bang araw ngayon? Tuesday. Nakalimutan, mukhang tulog pa yata ako . Okay. And of course, and hello sa mga kaibigan nating tiga Canada, kay Ma'am Caroline. Magandang umaga po dyan, Ma'am. Bumati muna tayo lahat sa mga taga nasa malalayong lugar. And of course, and hello kay Ma'am Alma dyan sa US. And of course kay Bro Erwin, magandang gabi dyan pala. Baliktad pala ang natin. Baliktad ang araw. Dito ay morning, doon naman sa kabila ay gabi. Ayan. Okay, narito muli ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. Tayo ay magkasama-sama muli sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay, morning meditation mula sa Habakkuk chapter 1 verse 2 to 4.
and Romans 8:28. Nandyan po dyan sa ano. Okay, so share na lang natin para doon sa mga kaibigan natin. Ayan, sige, share ko na rin dito yung link. Kasi minsan nagtatanong, oh, bakit tapos na? Okay, ayan, lagyan natin ng @followers. Okay, good morning din kay of course kay Sir Jake ng Kalasyaw, Pangasinan, kay Ma'am Rowena Sombrito, Maripas Bautista, kay Sir Alejandro, Chairman Bro ng Santa Fe. Yan, laging nariyan yan. At laging maaga nagigising. Of course kay Samboy Bunyag, Pastor Nelson from watching from Pampanga, kay Ma'am Jing Blanquera, yan, at kay Sir Rolly Serrafica, Marilo Abolencia, yan, Bibian Lardizabal Chimbo, and of course kay Ma'am Silvia, yan, classmate Silvia Estrada Matet, at saka to si Selip Lapam Onibor, James Sumandang, and of course say hello also na rin sa mga kaibigan natin sa mula sa Bataan, kay Sister Lilia Di Ausen, and sa lahat yung mga kung may nakikinig dyan sa Jesus and Friends, mga dating mga lumang kapatiran simula noong 1980s. At sa mga kaibigan naman mula sa Masinloc, kay Wendar Ekla, good morning din kay Robert Ibuenga dyan sa anong pangalan nito, dyan sa Dasul, Pangasinan, yan. And saying hello also kay Founder Rolly, yan, kung nakikinig kayo dyan. At mga kaibigan natin from Isabela, Ate Mary, Delilah, and Erwin, yan, sa kanyang mga supling. And of course kay Manong Willie and Maricel dyan sa Manaling, and Ate Marlene. Okay, inuna natin yung pagbate kasi lagi nilang namimiss yung binabate. Ako rin naman kapag ako yung nakikinig sa kailangan batiin ako yung mga ganyan, di ba? Anyway, lahat po kayo importante. And saying hello sa mga tropang CMTU unit dyan po sa Dagupan City. At dito naman sa 306 RRIBN Ready Reserve Infantry Battalion sa pangunguna ni Sir Larry, First Lieutenant Larry Evangelista. So magandang oras mo sa inyo. Magandang umaga din sa iyo, Pastor, at sa lahat ng nandito. Yan po, message mula kay Ma'am Caroline. Okay, marami po kasing nandito wala dito sa ating main group chat. But anyway, sige, okay lang po. At tawag dito, ay nawala yung aking isang angle. Di bali, okay lang yan. Okay, tayo po ay magsisimula na sa ating pagbubulay-bulay. Kung wala na, nandyan lang sila. Habol na lang sila. Okay, babati na lang po ulit tayo mamaya. Ang atin pong pagbubulay-bulayan ay mayroong isang laging tinatanong ng mga kababayan natin. Nasaan ang Diyos sa panahon ng paghihirap, digmaan at korupsyon? So yan po yung malimit. And why does God allow these things to happen? Bakit daw hinahayaan ng Diyos na tayo ay maghirap, na tayo ay nakakaranas ng matitinding paghihirap? Okay? So ayon sa Habakkuk 1:2-4 and Romans 8:28. Okay, in the meantime, you are listening to the Living Word Web Radio, the live podcast. Ako po inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. At bilang panimula ay napakaganda mong suriin natin yung kung bakit. Bakit nga ba? Kumikilos nga ba ang Diyos? Pipi ba ang Diyos? Bulag ba ang Diyos?
So yan yung mga katanungan. At yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos ay lagi nang sinasabi, ito ba ang Diyos natin na pinababayaan tayo o mga nilalang? Sabi niya ganon, no? Bakit nga ba? Okay, tayo po ay magsimula muna sa ating maikling panalangin. Laki lang Panginoon, maraming salamat ulit sa bagong umagang ito, Ama, sa araw ng Tuesday. At hayaan mo, Lord, na ang iyong mga anak, Panginoon, ay magpuri sa iyo at magpasalamat sa kabutihang ginawa mo sa amin sa buong magdamag. Sa buong oras na nakalipas, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, here's a quick pasadahan po natin ang background. Ilatag po natin yung pangkalahatang idea ng aklat na nagsisimula actually sa verse 1 to 4 sa pagtatanong ni Habakuk sa Diyos. Ito po ay mga katanungan na hindi lamang po sa unbelievers kundi maging sa mga believers din o mga mananampalataya. Ang mga tanong na bakit tayo naghihirap o gaano ba katagal itong paghihirap natin? Wala na bang humpay? Wala na bang tigil? At bakit? Ito po ang kanyang dalamhati ni Habakuk sa kasalanan ng kanyang bayan na Diyos at sa pagdurusa na dulot nito. Sa madaling salita ay nagdadalamhati sa moral at espiritual na panghina ng kanyang mga sariling tao na pinapahiwatig na ang Diyos ay parang nakaupo na lang at walang pakialam at hindi kumikibo sa gilid. Nagdudulot ito ng crisis ng pananampalataya habang sinusubukan niyang itugma ang kanyang pinaniniwalaan sa kanyang nakikita. Ang pangunahing anyo ng Habakuk ay isang dialogo sa pagitan ni Habakuk at ng Diyos. At sa chapter 1 verse 5 to 11 sinagot ng Diyos si Habakuk. Ngunit hindi ito ang sagot na hinahanap niya. Sinabi sa kanya ng Diyos na gagamitin niya ang mga Babylonia para parusahan ang kanyang makasalanang bayan. Imagine that, no? So, kung ilalagay natin sa very common na pangunawaan natin, parang antigas-tigas naman ng ulo ng mga ito. Sige nga. Parang gano'n, no? Sarili mong bayan yan, ha? Kung ikaw ay halimbawa kapitan o mayor o ikaw ay pastor sa iyong sariling kongregasyon. Ang titigas ng mga ulo ng aking kongregasyon. Ano kaya kung bigyan ko sila ng pagsubok, parang gano'n. So, dito po makikita natin na ang sabi ng Diyos, gagamitin niya ang Babylonia para parusahan ang kanyang makasalanang bayan. So, hanggang ngayon po makikita po natin yung Israel. Na bakit hanggang ngayon ay inaatake at walang humpay na inaatake ang bayang Israel. Okay, balikan po natin ang ating background. Sila ay tinukoy bilang mga Chaldean sa verse 6. Ang isang espesyal na katangian na hindi nakikita ng pagsasalin sa Ingles ay ang katotohanan na ang Diyos ay tumugon kay Habakuk sa maramihan at hindi isahan. Ito ay mahalaga dahil itinampok nito na si Habakuk ay hindi lamang nagsasalita para sa kanyang sarili, kundi siya ay isang kinatawan ng isang grupo na may katulad ng mga tanong. So kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay may marami kang karing katanungan, hindi ibig sabihin ay bakit Lord ang tagal, ang dami, ang tigas ng mga ulo ng aking mga membro, no? Sa katunayan, makikita natin na siya ay isang kinatawan na matuwid na nalabi sa Huda sa panahong ito at ang kanyang mga konklusyon sa pananampalataya ang siyang mismong bagay na kakailanganin ng matuwid na nalalabi habang sila ay nagdurusa bilang mga inosenteng nagdurusa sa darating na pagsubok. Ganyan din po ang bansa natin. Kung ilalagay po natin ang ating mga sarili sa isipan, sa panunungkulan ng isang presidente, no? Magmula kay Duterte, kay Bongbong Marcos, o kahit sino pa man, no? Na napakadali nating sabihin na ay, yung presidente na yan walang ginagawa. Parang ganon. At lahat ng mga problema
yung pangulo na nga ang namumroblema. Halimbawa, kung ikaw yung pastor, namumroblema ka na nga, ikaw pa yung sisihin ng madla. Kagagawan mo yan. Wala ka na. Pinagdadasal mo na nga yung mga tao mo, pero ikaw pa yung sisisihin. Parang ganon. Okay, balikan po natin ang kwento ni Habakuk. Ang Diyos na gumagamit ng mga Babylonians ay nagbangon ng higit pang mga katanungan sa isip ni Habakuk tungkol sa pagkapare-pareho ng Diyos. Hindi ba ang Diyos ay banal? Hindi ba Diyos ang makatarungan? Paano magagamit ng isang banal na Diyos ang makasalanang Babylonian laban sa isang hindi gaanong makasalanang mga tao? Inilagay ni Habakuk ang mga tanong na ito bilang kanyang pangalawang reklamo. Kung babasahin po ninyo dyan sa Book of Habakuk, napakaganda pong basahin yan. Sa chapter 1, 12, and then chapter 2, verse 1, yan. Ginawa ng Diyos ang kanyang ikalawang tugon kay Habakuk na nanawagan sa mga tuwid na mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa chapter 2 and verse 4, ang sikat na talata na sinipi ng 3 beses na may 3 bahagyang magkakaibang diin sa bawat isa. At pagkatapos ay ihinayag ng Diyos kung paano parurusahan ang lahat ng kasamaan. So, dito po sa chapter 6:20 inilatag sa bersikulong ito ang katarungan ng Diyos. Ng Diyos sa 5 kaaba-aba na pahayag at para sa matuwid na natitirang mga angkla ng katotohanan para sa ating pananampalataya kumapit. Ang mga ito ay matatagpuan sa verse 14 at verse 20. Ang aklat ay nagtatapos sa Habakuk na isinapuso ng salita ng Diyos at gumawa siya ng isang salmo ng papuri sa Kabanata 3 na nagtatapos sa tanyag ng pahayag ng pananampalataya sa kabila ng paparating na bagyo. Ito ay isang kahangahangang aklat dahil ito ay nagsisimula sa pag-aalinlangan. So lahat po ng nangyayari sa bansa natin, kung may katanungan po kayo, basahin niyo po yung Habakuk. Hindi masyadong napapansin yung Book of Habakuk. Tama? Malimit tayo ang mga Matthew, Mark, Luke, John, Acts, yung mga ganyan lamang. Pero itong Book of Habakuk ay napakaganda at kahangahangang aklat dahil ito ay nagsisimula sa pag-aalinlangan at nagtatapos sa pananampalataya. Ito ay nagsisimula sa pagtatanong sa Diyos at nagtatapos sa pagpupuri sa Diyos. Ito ay nagsisimula sa pagpigil sa hindi makatarungang pagdurusa at nagtatapos sa isang kakayahang tiisin ang hindi makatarungang pagdurusa. Ito ay nagsisimula ng kalituhan at kawalan ng kapanatagan at ito ay nagtatapos ng kalinawan sa pagtitiwala sa hinaharap. Kaya atin pong pag-aralan, yan po yung background sa panahon ni Habakuk. So hindi lamang po yung mga non-believers o hindi po mga mananampalataya talaga yung mga nagkakaroon ng mga tanong. Actually lagi pong tinatanong yan ng mga atheists, yung mga taong mga walang Diyos, hindi niniwala sa Diyos. Tingnan mo nga kung talagang may Diyos, bakit nangyayari ito? Bakit maraming paghihirap, maraming mga tawag dito, mga nanghihingi ng limos? 'Di ba? Kung meron mang Diyos, napaka-unfair niya, parang gano'n. Well, marami pong katanungan, no? Yung personal na buhay mo, bakit hindi ko matanggal-tanggal ito? Talaga bang may Diyos? Gano'n. Pero sa katotohanan po, minsan, yan na lang po yung nagiging rason natin talaga. Kahit ito po sa bansa natin, hindi na natin malaman kung sino ang totoo. No? Pagdating mo sa kabilang panig, ito yung maririnig mo. At dito sa kabilang panig, ito naman yung maririnig mo. No? Tapos yung mga kaibigan mo, pag nagkukwentuhan kayo hanggang sa mag-away-away na kayo kasi ipilit mo at ipinipilit din niya na siya ay tama. At ikaw naman ipinipilit mo na ikaw ay tama. Sa relihiyon to relihiyon, no? Yung mga kaibigan natin dyan, pagka nauwi sa debate, talagang walang hanggang debate. So, eto po yung mga katanungan kung bakit tapos makikita mo may paghihirap, may mayayaman, no? Mali-maletang kinurap. Kaya yung titulo po ng ating pinag-aaralan o ating pong pinagbulay-bulayan, nasaan ang Diyos sa panahon ng paghihirap?
digmaan at korupsyon. Actually, hindi lamang po yan dahil pati po yung paghihirap, yung kahirapan, yung nararamdamang mga sakit. Sakit ng katawan, sakit ng katulad ni Founder Rolly, no, may nararamdaman siya ngayon. Si Job ay nakaranas po ng matinding sakit ng kanyang katawan at yan din po ang sabi ng kanyang asawa. Bakit hindi mo na lang i-curse ang Diyos para matapos ng paghihirap mo? No? Okay, so yan po yung background ng ating pinagbubulay-bulayan. Isa sa pinakamahirap na tanong ng tao ay nasaan ang Diyos kapag naghihirap tayo? Nasaan siya kapag may lindol, may baha, may digmaan o kaguluhan? At lalo na itong napakalaganap na korupsyong nangyayari sa ating bansa. Kapag nakita natin ang mga inosenteng namamatay sa mga gulo, sa digmaan, mga pamilyang nagugutom, mga leader na tiwali at mga taong inaapi, minsan ay parang tahimik ang Diyos. Ngunit ang tanong na ito ay hindi na bago. Kaya tingnan nyo, taon na, ilang daan ng taon sa panahon ni Habakuk, tanong pa rin. The same questions na hanggang ngayon, maging ang mga propeta at lingkod ng Diyos sa Biblia ay nagtanong din katulad ni Habakuk. Kaya yung sinabi ni Propeta Habakuk, hanggang kailan, O Panginoon, ako'y hihingi ng saklolo at hindi mo. Parang hindi mo naman dinirinig, Panginoon, ang aking panalangin, ang sabi sa Habakuk 1:2. Hindi itinago ni Habakuk ang kanyang pagkalito. Ngunit sa huli, natutunan niyang magtiwala sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan ang lahat na nangyayari. Ang Diyos ay hindi po siya bulag sa ating paghihirap. So, number one, ang Diyos ay hindi bulag sa ating paghihirap. Hindi ibig sabihin na tahimik ang Diyos ay wala siyang pakialam. Nakikita niya ang bawat luha, bawat kawalan ng katarungan, at bawat sakit na dinaranas ng tao. Kaya hindi po siya bulag, hindi po ibig sabihin na hindi nagkakaroon ng kasagutan yung mga panalangin ng iba. Lalong itong si Habakuk noon. Ang sabi niya dito sa awit 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa mga nababagabag ang puso. Ibig sabihin, when you have the problem, the more closer ang Diyos. Okay, in the meantime, bumati muna tayo kay Pastor Manny Gadingan Nantes. Good morning po, sir. Watching po from Itchagi, Isabela. Praying to your program. Maraming salamat, Pastor Manny. Mabuhay po ang iyong kongregasyon. Ito pong tinatalakay natin ay maaring isa ka na doon sa mga nagtatanong. Lalong-lalo na sa mga hindi natin maiwasan po yung may pasaway sa kongregasyon. Yung mga laging nagkukomento ng negatibo, minsan hindi naman nakakatulong o kaya yung mga ganun tipo. O kaya naman ay siya pa yung parang magulo. At imbes na makatulong siya pa itong comment ng comment. Ang Panginoon ay malapit sa mga nababagabag ang puso. Kapag tayo ay umiiyak din ang puso ng Diyos para sa atin. Ito pa isang ilustrasyon. Parang isang ama na nakikitang nahihirapan ang kanyang anak habang nagpapagaling mula sa isang operasyon. Hindi niya agad inaalis ang sakit, ngunit nananatili siya na nasa tabi nito
ganito rin ang ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa ay ang kasalanan ang sanhi ng maraming paghihirap sa mundo. Ang mundo ay hindi ganito noong unang nilikha ng Diyos. Wala pong digmaan, wala pong korupsyon, walang kamatayan. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa mundo, pumasok din ang pagkakasira o pagkasira at pagdurusa. Ang maraming kaguluhan sa lipunan ay bunga ng kasakiman, pagmamataas at pagsuway ng tao sa Diyos. Ang korupsyon ay hindi kakulangan ng batas. Ito ay problema ng puso. Ibig sabihin po, ang problema ay yung puso ng tao. Sinabi ni Jesus sa Matthew 15:19, chapter 15 verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip. Kaya alam niyo po, minsan isip at puso alin ang susundin niyo. Pag daw sinunod mo yung puso, ang sabi dito, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip. Ibig sabihin, nagmumula muna sa puso, hanggang sa isip. Pero interjectly, no? Yan po yung sinabi ng banal na kasulatan. Ang pangatlo, ang Diyos ay gumagawa kahit hindi po natin nakikita. God is doing something behind you, behind the scene. Alright, in the meantime, let us welcome Ma'am Marilu Abulancia. Mas sanay ako doon sa Marilu Perez. Magandang umaga po, Ma'am. Watching from Calasiao, Pangasinan. Ayan po si Ma'am Abulancia, yung pong pinakamagandang sekretary namin noong araw sa school, sa CMTU unit ng Dagupan City NRC Asol Radio School, National Radio School, Institute of Technology, Dagupan City. Yan. Sa Perez Boulevard. Okay, balik po tayo. Pangatlo, ang Diyos ay gumagawa, doing something na hindi natin nakikita behind the scene. Maraming pagkakataon na hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos. Noong si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid bilang alipin, tila natalo siya. Ngunit pagkaraan ng maraming taon, sinabi niya, iniisip ninyo ang masama laban sa akin. Ngunit yun ay ginamit ng Diyos sa ikabubuti. Ayon sa Genesis chapter 50 verse 20. Minsan ang nakikita nating kaguluhan ngayon ay bahagi lamang ng mas malalaking plano ng Diyos na hindi pa natin nakikita. Alam niyo ang problema po dito sa bansa natin? Katatapos pala ng botohan, ang plano magkakaroon na naman ng another botohan. Anyway, there will be a big event again this coming 2028. Wala pang nagagawang mga proyekto, hindi pa na sa katuparan lahat. Marami naman nagawa, kaya lang, yan nga, nalilito ang bayang Pilipinas kung sino talaga yung mga iboboto. Ang tanong ay, minsan ikinukonsider ba natin, sana po, yung malalaking plano ng Diyos sa buhay natin. Actually tayo po yung tinatawag na bansa, yung sarili mo rin hindi, parang barya, hindi magiging 100 yung isang buong 100 pesos kung walang piso. At tayo nga yung piso. Kasama po tayo sa milyon. So sa milyon-milyon na yan, tayo po yung kabilang doon. Ang pangapat ay ang Diyos ay nasa gitna ng ating pagdurusa. Alam niyo po yung history or yung background na nakita ko kanina, na sinabi ko kanina na mismong Diyos, sabi niya, gagamitin niya ang Babylonia. Ibig sabihin yung mga makasalanan para pahirapan yung kanyang bayang Israel. No? Kaya ang sabi ni Habakuk,
ang Diyos na banal gagamitin ng mga makasalanan para pahirapan tayo? Kasi ang titigas ng ulo nyo eh. Parang ganon. So ganon din po, mga minamahal na kapatid, ang bansang Pilipinas na ito, aminin natin na hindi. Sabi nga ni Miriam Defensor noon eh, tinagurian ang bansa natin na isa sa mga pinakakurap sa buong mundo. Tapos magtatanungan kayo, magtitinginan kayo. At maaaring sabihin nung isa hindi ako yung dahilan. Kumbaga basta parang sa mga umutot o bakit may mabaho dito? Sino umutot? Walang umaamin kung sino yung umutot. Ganon din po sa hanggang ngayon po. Ayan, sabi ni Lerma, kaya nakakalito pastor. Pero kapit lang, my Lord talaga. Kay Lord, sabi nito, good morning. Magandang umaga, Ma'am Marilu Perez Abolincia. Okay, balikan po natin. Ang Diyos ay nasa gitna ng ating pagdurusa. Kaya hindi po natin masisisi ang Diyos. Sisiin po natin yung tumilapon na demonyo dito sa lupa. At hinahayaan lang muna niya dahil meron pong chronological order na mangyayari. Meron po tayong panahon. At darating yung panahon na yon na nasa throne of grace po tayo ngayon. Nasa church age po tayo. The throne of grace ay panahon ng grasya na kung saan ay pwede pa nating malayo tayong pumili kung saan tayo pupunta. Malayo tayong pumili sa ating Panginoon. Pero ang Panginoong ito na nagmamahal sa atin, sa darating na panahon, siya na po yung magiging hukom natin. Kaya samantalahin po natin. Kaya ang pinakamalaking patunay na hindi tayo iniiwan ng Diyos ay si Jesucristo. Hindi siya nanatili sa langit. Bumaba siya mula sa langit. Pumasok siya sa ating mundong puno ng sakit. Si Jesus ay namuhay dito sa lupa ng almost how many years? 30 to 40 years. Hindi ko na yata alam. Si Jesus ay tinanggihan. Si Jesus ay pinagtaksilan, inapi, pinahirapan, ipinako sa krus. Kaya kapag tayo ay naghihirap, meron tayong tagapagligtas na tunay na nakakaunawa sa ating pinagdaraanan. Ang sabi sa Hebreo chapter 4 verse 15, meron tayong dakilang saserdote na nakikiramay sa ating mga kahinaan. At ang panglima, darating ang araw ng ganap na katarungan. Marami ang nagtatanong bakit hindi pa hinahatulan ng Diyos ang mga tiwali. Yan po hanggang ngayon, atat na silang magkaroon ng hustisya na makulong, mga dapat makulong. Ang sagot ay dahil ang Diyos ay matyaga at nagbibigay pa ng pagkakataong magsisi ang mga tao. So purihin ang Diyos. Pero ikaw at ako, malimit nating sabihin na Lord, patawarin mo ako. Pero bukas makalawa, nandun din ulit tayo. Pero mga minamahal na kapatid, tanong din yan ng bawat pastor o bawat mananampalataya. Bakit Kristiyano ka na, pastor ka na, nagkakasala ka pa rin? Kasi ganoon po talaga yon. Kung ikaw ay bagong ligo, malinis lahat ang buong katawan mo. Pero pag ikaw ay lumabas at maputik dyan sa kalsada, ay madudumihan po ang iyong mga paa. Kaya ang gawin mo lang po ay linisin, hugasan ang iyong paa. So ganyan po ang ating buhay pagdating po sa pagkakasala. Kaya minsan sabi, bakit hindi pa hinahatulan ng Diyos ang mga tiwali? Minsan nga dinadalangin pa nga yung presidente, mamatay na. Nakakalungkot, di ba?
minsan na nagiging personal talaga yung kina-curse mo. Pero kalimitan po yung mga nagsasabi ng ganon ay sila yung nakakarma. Ang sagot ay dahil ang Diyos ay matyaga at nagbibigay ng pagkakataong magsisi ang mga tao. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating pagbubulay-bulay ay nakikita po natin ang ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Hindi magtatagal maghahari ang kanyang ganap na katarungan. Sa huli, walang kasamaan ang makakatakas sa kanyang paghuhukom. Lahat po tayo. Binabaliwala mo ang Diyos ngayon, pero narito ang boses o narito ang tinig ng Diyos para sa iyo. Pagdating ng araw, ang mapagmahal na Panginoong Hesus ay magiging ating hukom. At para sa mga mananampalataya, purihin ang Diyos, may pangako siya. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Anumang kabigatan ang dinaranas mo ngayon sa araw-araw, purihin ang Diyos dahil papahirin niya ang bawat luha sa iyong mga mata. Yan po ay isang pangako mula sa Pahayag, chapter 21, verse 4. Mga minamahal na kapatid, narito po ang isang hamon sa atin. Hamon at pagninilay-nilay. Kapag tinatanong mo ngayon, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Ang sagot ay, nasa tabi ng mga umiiyak. Nasa gitna ng mga dumaranas ng pagsubok. Gumagawa kahit hindi natin nakikita. Nagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. At naghahanda ng isang hinaharap kung saan wala ng digmaan, wala ng korupsyon, at wala ng pagdurusa. Kaya sa gitna ng magulong mundo, huwag mawalan po ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi nawawala. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay nananatiling nasa kanyang trono. Dito po sa verse Roma 8:28, ang sabi ay nalalaman nating sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. All things work together for good for those who love Him. Yan po yung verse, chapter ng Romans 8:28. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord at naunawaan namin ang mga kadahilanan, Panginoon. Sa pag-aralan namin at nakita namin, Panginoon, ang tunay na presensya mo, Panginoon, na hindi ibig sabihin ay wala ka nang ginagawa sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga problema. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Ang mga kahinaan namin, Panginoon, na kung saan sa ay nababagabag aming mga puso, Banal na Espiritu, hinihiling namin ang iyong comfort sa mga problema na dinaranas namin, mga kabigatang mga dinadala. Hinihiling namin, Panginoon, ay dagdagan mo ang aming kaalaman at masunod ang iyong kalooban, Panginoon. Turuan mo kami, Banal na Espiritu, na isurrender lahat ng mga bagay na nagiging hadlang sa aming paglilingkod sa iyo. Dalangin din namin, Lord, sa mga tao na sila hipuin mo, Panginoon. Bigyan po ng katatagan, kasiyahan. Bigyan mo po sila ng kapahingahan. Maraming salamat, Panginoon. Sa aking kaibigan na nandito sa kabilang screen, hipuin mo po ang puso ng bawat isa sa kanila. At gayon din, Lord, ang mensaheng ito ay kung saan makaabot
sa mundong ito ay makakapag-contribute, Panginoon, sa aming misyon upang marinig ng mga tao sa iba't ibang lugar, Panginoon, upang magkaroon ng kaligtasan at makasama namin sila sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, O Lord. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at yun pong mga nahuli, balikan na lang po ninyo ang mensahe. Meron pong rewind dyan. Pwede pong i-rewind. Pwede pong i-rewind yung ating yung ating video at paki-share na lang. And okay, bumati muna tayo bago tayo magpaalam kay Bro Sam Bungabong. Diyan po sa Castillejos. Pasensya na po at hindi ako nakaten noong nakaraan at hindi tayo nagkita. At gayon din po kay Pastor Limuel Tumanda. Okay, Pastor, kumusta po yung project ninyo dyan? Nakikita ko yung mga project ninyo dyan sa simbahan. So praise God at purihin po ang Panginoon. And of course, welcome back kay isang napakasipag na kaibigan. Okay, kasama ko ito sa club ng mga mahilig magkape. Si Bro Alejandro Dupra from tawag dito, ayan. Nagbabasa din ako di ba, nasa background. Kasi nandito yung mga nasa good morning po Pastor DJ Amor D, and God bless you always. Ayan. Okay, maraming salamat po at saka share lang, tuloy-tuloy lang yung vlog at pagpalain ka din ng Diyos at malay mo maging limpak-limpak din yung biyaya ni Meta. Nagulat nga ako kay Meta kasi sumulat sa akin, meron doon, kaya lang ang liit pa centavos lang yata yun, pero sabi nga nila nagsisimula lahat doon. Anyway, lahat po yan ay pagpapalaan ng Diyos at ang Panginoon ay gumagamit din ng mga kaibigan, mga kapatiran natin. So tulungan na lang po tayo, suportahan na lang. Okay, marami po tayong gagawin. Pero pagka ikaw po ay nanalangin, ay ihanda mo ang sarili mo para kunin ito. Mahirap po ang pagka humihingi ka ng pangkain, milyones, ganito na lang ang sabihin mo. Lord, kung ano ang kalooban mo, ipagkaloob mo sa akin ito. Basta ito po yung aking pangangailangan. And it's my testimony, God is always answer. God is always using good people, having a good heart. Okay, may mga sumusuporta at purihin ang Diyos, no? Hindi ko na sasabihin ng pangalan ng iba dahil baka mamaya matanggap na nila yung reward dito sa lupa. Mas maigi na doon. Lahat po ng mga gumagawa ng magaganda at mabuting bagay ay binibiyayaan ng Panginoon. In secret. Yan po yan. Sabi nga doon sa banal na kasulatan, if you want to talk to God, go into your room, sarado mo at kausapin ang Diyos. Ang ating pinagmulay-bulayan po, nasaan ang Diyos sa panahon ng paghihirap, digmaan at korupsyon? Nandyan lang po siya. At kung matitigas ang mga ulo natin, siya mismo ang gagawa ng paraan para tayo ay parang pinipitik tayo. Ang tigas ng ulo ng anak ko. Nakita niyo po narinig niyo yung background kanina ni Habakuk, no? Yung bayan niya matitigas ang ulo, nagkakadibisyon, ang ginawa niya ay ginamit pa niya yung ibang bansang makasalanan para puntahan sila or i-invade sila. Paano kung ginamit ng Diyos, invade tayo ng China at ginawang mahirap para tapos sinira lahat yung mga bahay natin, lahat dito. Yun pala ang plano ng Diyos ay noong kayo ay sagana, noong kayo ay kumpleto, hindi nyo man lang magawang manalangin sa akin. So kung yun ang ginawa ng Diyos sa buhay ng Pilipinas, kaya nga sabi doon sa 2 Chronica, di ba? If my people
kung lahat po ay mga tao, if my people will call by my name, sabihin ganon, I will forgive their sins. Yan po ang nagiging nagsisilbing hadlang sa atin. Kakaroon tayo ng division, no? Ang hirap po. Ngayon, dami kong mga kaibigan. Ang hirap mag-post yan. Makakaaway mo sila pagdating sa politika, pagka nag-post ka ng ganito at nag-post ka ng ganyan. So dahil gusto mong katahimikan, huwag ka na lang mag-post. Ipag-pray mo na lang sila. So yan po yung istorya kung nasaan ang Diyos sa panahon ng paghihirap, digmaan or corruption. Maraming salamat mga minamahal na kaibigan. You're listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, your friend on the radio. Magandang umaga. Okay, our time now. We got exactly 24 minutes past 6 o'clock in the morning. A beautiful Tuesday, June 16, 2026. Okay, so purihin po ang Panginoon. Meron pa bang mga kahabol? Ayun, nakahabol ang aming butihing Senior Pastor DS. Pastor Roger Ibalo ng CMC, Castilleos Methodist Church. Pasensya na Pastor, hindi ako nakasama noong Sunday. At medyo sobrang maraming ginawa. Purihin ang Panginoon at pakirewind na lang po ang ating live podcast. Tapos na po tayo sa ating pagbubulay-bulay at send hello and greetings at pagpalain po ang simbahan ng Castilleos Methodist Church sa pangunguna ni Pastor Roger at ang kanyang butihing asawa, si Ma'am Banji, at ang mga manggagawa. Praise the Lord. At siyempre, nandito rin ang isang pastor, si Pastor Limuel Tumanda sa Visayas, Mindanao. Pastor, pagpalain po ang inyong kongregasyon. 3 pastor pala nandito. Isa pa, si Pastor Mandy dyan sa Itchagi. Manny Galingan Nantes. Yan, mga classmate ko. Classmate ko rin iba dito na masteral. Nag-masteral, magdo-doctorate pa ba tayo? Kaya pa ba? Pag-pray po natin yan kung kalooban ng Diyos talaga na kunin pa natin yung pagiging doktor, PhD. Graduation po natin this coming January sa masteral. No? Medyo nakakapuyat at especially yung thesis na yan. Hindi pa nagagawa. Pero purihin ang Diyos dahil mabuti po siya. Mabuti pa ang Diyos. God is so good. Sa gitna ng maraming katanungan, mga paghirap, mga dumarating na hindi po natin kontrolado tulad ng bagyo, tulad ng lindol. Etong corruption, man-made lang to eh. Ang matindi po yung mga hindi natin po nakokontrol. Kaya purihin po ang Diyos sa kabutihan niya. Sa gitna ng kaguluhang mga ito, tayo po ay nagiging panatag pa rin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng ating mga kaibigan. Tapos na po ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito at makikita po ulit tayo sa araw ng bukas. Huwag po kong kalilimutan na i-share ang ating video, i-share sa mga kaibigan, sa ating mga families at manatili ang ating pagpupuri sa Diyos magpakailanman. Amen. Thank you very much. God bless.